Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. Interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spiderweb design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may sinis po yan sa costo. Sorry, dated December 31, 2023. So ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 SALN nyo at saka 2023. Okay, sorry ha. Nakakalito kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So yung tanong pa sa 2022 SALN nyo, dahil sa amended, yung QJJ Embroidery na lang at yung Conhorc Real Estate Group na lang ang dinisclose. So ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-Seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest? Your Honor, yung smelting plant po, supposedly, ano po siya smelting po ng mga plastics po. However po, pagkakatanda ko, hindi po natuloy po yung negosyo po na yun. Pero dineclare nyo, dinisclose nyo sa July 1, yung unang SALN nyo ng 2022. Nakalista yung smelting doon. Opo, pero do-double check ko po, Madam Chairman, pero wala pong ganun po na tuloy po na negosyo. Okay, pero nandito yan ha. Opo, ito double check ko po ngayon po. And, okay. So, ihambing natin yung 2022 SALNs ninyo at yung 2023 dahil mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Your Honor, opo, doon sa previous po, doon sa unang SALN ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bangko? Nung time po na dineclare ko po, nasa almost 200 plus, 250, ganun po. 250 million. Opo, ngayon po nabawasan na po siya unti-unti. So, totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Paano lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Your Honor, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, at nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa po akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng 6 na taon, no? Paano lumaki ng 140 million? Pwede bang matanong saang bangko yung utang nyo? Security Bank po. Security Bank. Security Bank. Okay. Para saan po yung utang? Sa farm po, doon sa piggery po. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Meron po. Pwede po ako mag-provide po. Hingi po ako sa bangko po. And kaya ko po itinatanong ang mga detalyeng ito dahil yung SALN dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. No? So, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa, sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Yung isa pa. Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo.
Wala pong dokumento po, hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Apo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Rodri. Bibigyan ko po agad ngayon yung apelyido po. Hindi Confirm nyo ko lang alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso car? Rodrina, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat alam niyo yung pangalan niya. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala nyo sa surname niya? Rodriguez po. Roy Rodriguez? Rodriguez. Sino po siya? Sa kanya po yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya, gawa po ng mga sasakyan po. Okay. Itatanong ko rin yung sasakyan. Siya ba ay isa sa mga incorporators nyo dito sa West Cars? Hindi po. Nakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Humiram ng 30,000 pesos na may monthly interest na 800. Hindi sulit! Humiram Okay. Ang nakalagay po ditong incorporators sa West Cars, Yan Patrick Samson, kayo, Alice L. Guo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson, so baka magkakapatid dito, at Carlo Flores. Wala pong Roy Rodriguez. Ano po siya sa West Cars? Hindi po siya connected po sa West Cars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi po yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan nyo, Mayor? O ayan o, wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos Sino po. po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kilala po, car dealer po. Car dealer. Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa SALN. Ito naman, disappearing conduction sticker. And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value nung negosyo niya at yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom? Magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Kung gusto po ibenta yung sasakyan, doon po dinidisplay po. So, magkano po yung kabuang halaga ng negosyo ng West Cars? Your Honor, hindi po ako sigurado, sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po na sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Considering po,
Gitna po siguro po, Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle size lang at hindi lang po second hand cars yan. Second hand, yes, mayroon. Pero meron ding mga brand new. At hindi mga pipitsuging kotse. May ka-level ng McLaren, may kung ano-ano pang mga social na brand, mga limousine, mga bridal cars, mga bulletproof vehicles. Hindi po yan gitnang size na ano. I wish, Mayor, na pwede nyo nila kaming sagutin ng diretsyo. Hindi parang mga nagda-divert na mga sagot na pag pina-follow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor, as much as possible ayaw ko po sumagot ng I don't know at hindi ko po alam. But as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, benta, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po. Pero incorporator kayo at any given time pag may nagtanong, malay nyo may prospective investor gustong mag buy in din, itatanong sa inyo on any given day ano yung average number ng mga sasakyan dyan. Siguro naman dapat may working knowledge kayo. Yun lamang po yung sa akin. Opo, Your Honor. Yung West Cars po kasi, Your Honor, hindi po ako yung mismo nagmamanage po doon. Yes, incorporator kayo. Pero I suppose kung may incorporator kayo, meron kayong working knowledge ng negosyo yan. Due diligence na naman. And interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spiderweb design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may CDs po yan sa custom. So, did another one like that find its way here? Your Honor, dumating po siya nakato, hineram ko po siya. Besides po that, kung ano po yung background po ng McLaren 620R po, wala na po akong idea. At siguro din po, after this Senate hearing po, tatawagan ko po sila at aalamin ko po para sa susunod po na tanong niyo po sa akin, kompleto na po yung details ko po. Definitely hindi po siya sa akin po. Hineram ko lang po siya para sa car show po. Kay Mr. Roy Padiernos. Padiernos, opo. Alamin namin siya. Mayor, may papakita naman din po ako dito na mga assets na di umano ay sa inyo. Opo. Can you confirm that these assets are yours? Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Meron po ditong sa real properties, ano ba to? QJJ Farms, Yes po. residential house near QJJ Farms, QJJ Embroidery Center, Baofu Compound, J-Link, 3-Link Farm, at another 3-Link Farm, Ford Expedition, GMC, truck, dalawa pang Ford, naulit ko lang yung isang Ford. So, isa pang Ford, Toyota Land Cruiser, Isuzu truck, or baka yan, isa, Honda HR-V, Hyundai Tucson, BMW, GAC wagon, Ford Ranger, Gladiator Jeep, tatlong Sino truck na dump trucks, Isuzu closed van, Isuzu truck, dalawang Isuzu truck na yung isa drop site. Can you confirm na assets ninyo ito? Your Honor, hindi ko na po sila assets. Especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021. Yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020. Kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, wala na rin po sa akin. Honda po, wala pa akong maalala na mayroon pa akong Honda. G-Wagon po yung isa. Wala na rin po sa akin. Buy and sell po ng kotse po kasing negosyo din po doon sa West Cars. Kaya may umiikot po lang ng sasakyan. Pero ang sasakyan ko po, nagamit ko po ngayon is yung GAC po, yung CAC po. So, bukod sa Baofu, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 pang
properties At- dito, naka-declare ba sa latest SALN nyo? At bukod dun sa Expedition, Land Cruiser, Honda at G-Wagon, dun sa mga 16 na sasakyan. So, yung isang dosenang sasakyan pa, lahat din ba iyon ay declared sa SALN na latest? Madam Chairman, hindi po yung pag-aari ko na, kaya hindi po siya naka-declare po sa akin. Ito double check ko rin po, yung na-mention nyo po. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin. Pero definitely po, wala pong ganun sasakyan po. Sige po, paki-confirm lang, no? Yung, Opo. Meron pa po yung mga isang- properties at Opo, yung properties po, labing Madam Chair, ano isa po yung mga pang properties? sasakyan. Andito po, yung binasa ko kanina. Actually, mga Opo. negosyo nyo, yung mga Q. Opo. Mga Q businesses, QJJ businesses. Opo. At ilan pa. At yung 3-link businesses. Opo. Paki-confirm kung dineclare nyo sa SALN nyo. And then, Mayor, sabi nyo, mayroon kayong chopper, pero binenta nyo na. Do you stand by this statement? Yes po, Your Honor. Kasi po, pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa CAAP. At active pa po ang registration ng chopper nyo Opo. na nasa pangalan nyo. Ito po. Yes po, Your Honor. So can you explain this? Bakit sinabi nyong binenta nyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may-ari? Your Honor, ang kontrata po namin yan ay deed of absolute sale po. Ay, deed of conditional sale po pala. Babayaran po siya in next 6 months po. Installment din po. Next 6 months. Installment po siya monthly po. So, are you telling me na pagkatapos ng kalahating taon, anong mangyayari? Anong mag-iibad sa dokumentong ito? After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanila. Okay. So, sa ngayon, pagmamayari nyo pa rin? Ngayon po hindi na po. Itong chopper. Kasi hindi na po ngayong pag-aari ko po, Your Honor. Kasi meron na po, binenta ko na po, however po, hindi po siya full payment po, kaya hindi po siya deed of sale. Kaya ginawa po siyang conditional sale po. So, habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari? Hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So, sinong may-ari? Meron po isang British company po. Anong Magpa-provide pangalan din- ng British company? Ipaprovide ko po yung contract po, Your Honor. Ang magiging eventual owner ay empleyado ng British company? Ang magiging eventual owner po ay yung company po na bumili po sa akin. Na yun yung British company. Opo, magpa-provide po ako ng copy po sa inyo po, Your Honor. So, yung British company po yung nagbabayad sa inyo ng on installment in the next 6 months? Yes po, Your Honor. Meron lang po kami agent in between na magbabayad po sa akin. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment pa? Your Honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas para mas ma-investigate nyo po na ano po. Actually, last hearing nyo pa kasi sinabi na ibinenta nyo sa British company. And Apo. last hearing nyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So, anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po. Hingi po ako ng extension po. Within the day po, bigay ko po yung contract po. I'm sorry, Mayor. Binigyan Sige na po. po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing and you promised to Apo. tell the committee the name of this British company. So please. Apo, ngayon, ano yun Yes, po? opo. I need the answer now. Kasi dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng magkatrabaho sa gobyerno. Kung facts yan, dapat na ibibigay natin sa isa't isa. Opo. Hindi yung humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung pangalan ng British company na yan? Opo, Your Honor. Ano pong pangalan niya, Mayor? Tiyatawagan ko na po ngayon, Your Honor. Iko-confirm ko lang po para sigurado po. Ko-confirm niyo yung pangalan?
Okay, ko-confirm ko lang po para sigurado. Kasi, Bakit hindi nyo alam, Mayor? Binenta nyo sa kanila, they owe you money. Babayaran kayo on installment for 6 months. Ano pong pangalan ng British company na yan? Your Honor, yung pangalan po, ang na-execute po is yung lawyer. Kaya ko-confirm ko lang po para sigurado Sinong po. lawyer? Lawyer ko po. Anong pangalan ng lawyer nyo? Attorney Phil Joy. Attorney Phil Joy. Opo. Apelyido nila yung Phil Joy? Phil Joy po, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo, wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po. Chopper din. So, Opo. chopper ang negosyo nila pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Ang pagkakalam ko po, Your Honor, matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, binibenta ko po dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. So, itong New Summit Industries Limited, nasa chopper business, pero hindi makabayad sa inyo ng cash, magbabayad sa inyo on installment over 6 months. Yan po yung usapan po namin, Your Honor. Alright. Alam nyo, Mayor, hindi kailangan ganitong kahirap Opo. sumagot sa tanong ng Senate Committee na kailangan parang halos kalad ka rin mula sa